Gusto mo bang ulitin natin? Lumapit ka pa! Tatalon ako! Huwag kang lumapit! Huwag mong kalimutan na to Santos Holdings. Teritoryo ko to. Talon. Ano? Gusto mo bang turuan kita kung paano tumalon? Talon. Talon! Talon! Angel! Miss, pa-number naman. Iho, anong gusto mong kainin? May inihaw dito at may orange. Matamis to. Tikman mo? Anong kakainin? Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Gusto ko ang anak mo, swerte siya. Huwag kang magmatigas. Kung alam mo, ibigay mo ang number niya. Maglalandi tayo. Hindi ko hayaang dalhin ang anak ko! Ang tigas ng mukha. Hindi! Bitawan ang anak ko! Bitaw! Angel! Wala tayong matraso sa'yo! Bakit mo kinuha ang anak ko? Tawan mo ako! Huwag kang umalis! Ibalik mo ang anak ko! Kundi, tatawag ako ng pulis! Kuris! Sika. Tawa! Kung tatawag ka ng pulis, humingi ka na lang ng bangkay ng anak mo. Sunduin mo siya, bawal maghintay. Huwag kang umalis! Angel! Angel ka! Angel! Huwag mong iwan ang nanay mo! Angel! Ang angel ko. Si Panganay at Gitnam Santos! Tara na! Hindi natin kaya ang pamilyang Santos. Men, ako si Miguel Santos. Ano ang nangyari? Si Rafael Santos! Sa tanghaling tapat! Kinuha ang anak ko at nagtulad ng kamatayan! Dinala niyo ang maraming tao para buksain kami at iligtas ang kapatid niyo! Mali ang akala mo. Ang malaking kasalanan ni Ra. Hinding-hindi namin papabayaan o pagtatakpan. At lalong di itatago ang totoo. Ipaglalaban namin ang hustisya mo. May pinadala na akong tao para hanapin si Raf. Pag nahanap siya, ire-report agad at di kami mapapakampante. Maniwala ka sa pamilyang Santos. Huwag hawakan ang anak ko! Alis! Ma'am, lumayo ka! Kumalma ka naman. Huwag mo siyang hawakan! Kumalma ka nga! May pulso pa siya. May pakasa pa. Dalhin agad sa ospital. Kahit anong mangyari, iligtas siya. Kaya mo bang iligtas ang anak ko? Huwag mag-alala, siguradong ililigtas. Angel! Angel! Ma'am, makinig ka. Gagawin namin ang lahat para iligtas ang anak mo. Mahina ang katawan mo. Magpahinga ka muna. Pagising ng anak mo, dadaling kita agad sa ospital. Di ba alam ang lagay ng anak ko? Paano ako makakapapahinga? Pakiusap. Isama niyo ko sa ospital. Pwede ba?
Isama niyo ko sa ospital. Pwede ba? Ang mga driver ay may lakad. Salamat. Boss, baka nagkakamali kayo. Nandyan ang driver. Tara. Parang hindi to daan sa ospital. Ma'am, huwag mag-alala. Ngayon, pupunta tayo sa private hospital ng Pamilyang Santos. Meron dun ang pinakamagagaling na medical equipment at pinakamagaling na doktor. Huwag mag-alala, tiyak na ililigtas ang anak mo. Sinungaling kayo! Hindi ospital ang lugar na to! Kawawa ka naman. Bakit mo naisip na pababayaan namin ang sarili namin, kapatid? Para lang tuluman ng isang taong hindi namin kamag-anak. Mga hayop kayo. Dadalhin ko na lang ang anak ko sa ospital. Angel. Nasaan si Angel? Sabihin mo, nasaan si Angel? Nakita ko siyang sumakay sa kotse na to. Nandito ang anak mo! Nandito ang anak mo! Angel! Nasaan si Angel? Anong ginawa mo kay Angel? Sinunog ko lang. Pilay! Kung di mo kukunin, baka mahulog to! Angel! Angel! Di ka na protektahan ni Mama. Ikaw! Bakit pati bangkay ng anak ko, di mo pinatawad? May pag-asa pa siya! Ang lamig na niya. Paano pa sasagipin? Kuya ko. Ikaw ang pumatay sa anak ko! Kaya pa niya mabuhay ng maayos! Ikaw na walang puso mamamatay tao! Sisihin mo ang sarili mong anak. Ang tapang niyang tanggihan ako. Ang babaeng walang hiya na umakit kay bunso, dapat mamatay. Wala namang mali ang anak ko! Kasalanan niyo, mga basura! Di lang niyo siya dinukot, pinapakamatay pa at palihim na sinunog ang bangkay niya! Sonic! Para di ka na makahanap ng ebidensya. Kaya nga, tita, dapat magpasalamat ka sa amin. Pumatay, tinakpan ng krimen! Sa kawalang hiyaan niyo! Di ba kayo takot sa karma? Karma. Yun ay paniniwala lang ng mga hanok na mahihirap na katulad niyo. Tama na, Kuya Miguel. Tara na. Sayang nang sa oras ang basurang to. Huwag kayong umalis! Huwag umalis! Papatayin ko kayo! Bilang kabayaran sa anak ko! Kuya! Patayin nyo yan! Patayin nyo siya! Isa lang dagdag na patay, di ba? Pamilyang Santos, kaya yan! Higaya! Sekretarya Ramos, alamin mo ang lugar mo. Panggulo, Kinang at Bunso ng Santos. Nagkakagulo ang kumpanya. Naghirap pa tayo para kontrolin ang pagkamatay ni Angel at mga chismis. Huwag na magdagdag ng patay! Kuya, may punto rin siya. Panghulo, isipin niyo ang kumpanya. Isa pa. Isa lang siyang pilay na may isang kamay. Wala siyang magagawa. Tara na. Malas ka. Kung matalino ka, manahimik ka at umayos. Huwag ka nang gumawa ng gulo sa Santos Holdings, kundi papatayin kita. Rafael Santos! Pinatay mo ang anak ko! Gaganti ako sa'yo! Sabayang amihan, ang pamilyang Santos, ang batas. Ang buhay ang kabayaran sa pagpatay! Kahit di ako magigante, ang Diyos ay di papalampasin ka!
Angel. Oh, huwag mag-alala. Siguradong ipaghihiganti ka ni Mama. Ma, ang daan ng pangarap na to ay mayroong 1,088 na hagdan. Sabi nila, dumidikit ang tuktok sa langit. Kapag umakyat ka, lahat ng hiling ay tutuparin. Mahal na Diyos, ako po si Maricel. Sana po'y gabayan niyo na mapaghiganti ko ang anak kong si Angel. Ipaghihiganti ko siya. Kung matutupad ito, tutuparin ko ang aking panata. Mama, gusto ko lang naligtas at masaya ka. Ako rin. Bakit ako nasa ospital? Angel. Bitawan mo ako! Maricel, kumarma ka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Naalala mo pa kung paano nawala ang kamay mong to? Ingat! Ate Maricel! Matagal kitang hinanap hanggang ngayon. Pumunta ako sa templo sa daan ng pangarap. Nahulog ka sa daan ng pangarap. Maraming gasgas sa muka at nawala ng malay. Kahit anong gusto mo, tutulungan kita. Maricel, utang ko to sa'yo. Anong gusto ko? Gusto ko ng bagong pagkatao. Gusto kong maging buong tao. Di ko akalat, alin ang mapilay na yun. Ay, akit talaga sa daan ng pangarap. Ayan, nagpakamatay na. Kuya, ang talino mo. Alam mong tapusin ang problema.
Tumigil ka na. Kung umayos ka lang, magkakaaberya pa ba? At mawawalan ng 2 buhay. Paano ko malalaman na matigas ang ulo ng batang yun? Para linisin ang kalat mo. 300 milyon na ang lugi ng kumpanya. Ang malapit sa daan ng pangarap na real estate project ay di pa magsimula. Pwede bang magpahinga ako? Huwag mo kong gamitan ng kumpanya. Bago mamatay si na mama, malinaw ang utos nila na protektahan mo ang kapatid mo, hindi para laging pagsabihan ako. Tama na. Huwag na mag-away. Pamilya tayo. Ayoko na makipag-away. Punta ako sa horse ranch. Miguel, mayroon pa akong meeting mamaya. Bantayan mo si Raf. Huwag mo siyang hayaang gumawa ng gulo. Patalos-talos lang si Raf. Huwag ka na magalit. Mananako. Huwag mo nang galawin. Ako na maglinis. Huwag na. Ako na lang. Kakagaling mo lang sa operasyon. Di pa sanay sa prosthetic leg. Kung di ko matitiis ang sakit na to, paano ko ipaghihigantay si Angel? Pero di ka pwedeng masyadong magmadali. Mula nung mangyari yan kay Angel, walang sandaling, di ko inaasam na mapunta sa impyerno ang magkakapatid na Santos. Silang tatlo, walang makakatakas. Magbabayad sila sa pagkamatay ni Angel. Magbabayad sila. Ito, sa'yo. Heto ang hiniling mong impormasyon. Pagkawala ng magulang ng Santos, nagmana ng negosyo si Antonio. Sa loob ng 1 taon, nilinis niya ang kumpanya. Malupit siya at napakatalino. Ang pangalawa, si Miguel, ay puro sining. Nitong mga taon, wala siyang issue. Pero based sa karanasan mo, baka isa siyang tao mabait sa labas pero masama sa loob. Kaya ang pinakamadaling target ay itong walang takot at halatang-halata ang iniisip na si Rafael Santos. Based sa investigasyon ko, si Rafael Santos ay ilang beses nang kumonsulta sa psychiatrist. Ang pinagmulan ng mental illness niya Ay sigurado ang 2 kuya niya na mas magaling at mas sikat. Gusto kitang kalabanin sa karera. Kilala mo ba siya? Gusto mo siyang kalabanin sa karera? Siyempre, takapagtaguyod ng Triple Crown, naging champion sa Derby, may-ari ng pinakamalaking horse ranch sa lungsod ng Amihan. Ang sikat na bunso ng pamilyang Santos, Rafael Santos. Alam mo na, lalaban ka pa? Si Bunso Santos, ang mga kabayo niya, di patalo. Ngayon, iparanas natin sa kanyang matalo. Ang yabang mo. Kung lalapitan mo ko, diretsuin mo na. Mahilig si Rafa sa diretsahan. Kung matalo ka, bigyan mo ko ng 3 milyon. Kung matalo ako. Anong mangyayari? Kung matalo ako. Ikaw nang bahala. Sana pagkatapos ng laban, ang binibini ay di babawi. Ang salitang yan ay para rin kay Bunso Santos. Kuya, may babaeng nanggugulo sa horse farm. Mag-iingat ka. Ay naku, bakit kagaya ni kuya ng daldal? Bumangon ako mula sa impyerno para ipagiganti ang anak ko.
Ilang oras pa. Hindi ko lang kaya. Bilis, init ang buwan. Rafa. Dahan! Ang sakit! Ayos ka na. Ang sakit! Pasensya na, Bunso Santos. Panalo ako. Ito kasi, may sira ang kabayo ni Rafa. Sa susunod na lang. Hindi ko akalain na sikat na Bunso Santos ay tatakas sa pustahan. May sira ang kabayo ko. Kung ayaw mo mangbayad, wag. Pero bukas, Bunso Santos, ang balitang natalo ka at tumakas sa pustahan ay siguradong magiging headline sa balita. Sa pag-isip pa lang, nakaka-excite na. Taga! Ibibigay kong pera bukas. Kita tayo bukas, Bunso Santos. Ako si Maria de la Cruz. Anong nangyari? Yung babaeng yon, nag-challenge sa kanya. Nagpadalos-dalos siyang pumayag. Kaya nawalan ng kontrol ang kabayo. Rafael Santos! Matuto ka naman! Kailan ka ba hindi nagka-problema dahil sa mga babae? Kailan ka ba magpapagaan ng loob ko? Tama na, kuya. Pagdating mo, sermon agad. Di mo man nang tinanong kung ano lagi ko. Takot ka lang masira ang pangalan ng pamilyang Santos, di ba? Sawa na ako sa'yo. Tara! Ikaw! Ikuha mo ang profile ng babaeng yon. Ibigay mo sa akin sa loob ng 10 minuto. Opo. Follow-up check-up ng prosthetic leg mo. Naayos ko na. May laman to ng anti-inflammatory at pain reliever. Uminom ka sa oras. Salamat. Sa'yo ba? Ayos lang ba? Yun lang si Maria. Ayos lahat. Sa mga Santos, nakita ko na sila. Pati si Antonio Santos. Oh. Si Antonio, walang emosyon. Sa tatlo, siya ang pinakamasama. Mag-ingat ka. Huwag mag-alala. Di pa ako nakakaganti. Di ako mapapahamak. Tsaka, di ako titigil. Ngayon, matagumpay mong naikayat ang atensyon ng magkakapatid na Santos. Anong susunod mong plano? Siyempre, maghahanda muna ako para bumisita sa mga Santos at dalawin si Rafael. Kung may panganib, i-text mo ko. Pupuntahan agad kita para iligtas ka. Sige. Bunso, may utos po si panganay. Bago kayo maghilom, bawal lumabas. Sige na naman. Sige. Di na. Sige po, heto po, uminom muna kayo ng kape. Miss, sino po ang hanap nyo? Tanong ko lang, nandito ba si Bunso Santos? Oo. Ako ang hanap niya. Mauna ka na. Bakit ka nandito? Siyempre, nag-aalala na takasan ako ni Bunso Santos. Kaya nandito ako para alamin ang ngade ni Bunso Santos. Tara, sa loob tayo. Upo. Nakita mo naman. Di pa magaling ang sugat ko. At bawal lumabas ni kuya. Di ko maibigay ang pera. Huwag ko yung tumawa, Rafa. Kailangan ko talaga ng pera. Ikaw, bakit kailangan mo ng pera? Dahil, Si Rafael Santos ay madalas magpa-psychiatrist. Ang pinagbulan ng sakit niya ay siguradong ang dalawang mas magaling at masikat na kuya niya. maagang pumanaw ang magulang ko. May dalawa akong ate. Magagaling sila na magpakasal sa mayayaman, di na kami nagkita. Di ko akalain. Ganyan din ang buhay mo. I-send mo ang bank account mo. Pera, i-transfer ko sa'yo. Nasaan ko na? Sobra naman to. Ibabalik ko ang sobra. Wag. Regalo ko ng sobra. Diba nakasulat nun? Voluntary gift. Kung ganun, tatanggapin ko na lang. Kung gusto mo na manatili at kumain at pasayahin mo ako, magkano man, ikaw bahala. Magkano? Bahala ka. May gagawin pa ako. Hindi na ako magstay.
mukhang di ka na makakaalis. Sakto. Bakit laging naka-gloves? Kahit nagluluto? Sanay na ako. Bunso Santos, sandali lang. Malapit na maluto ang sabaw. Bunso Santos. Bunso Santos. Sige, edi pabalik na ako. Ako. Tapos na. Ang mga ito, makakatulong sa sugat mo. Kain ka lang. Pak, nakita ko ni Kuya. Sermon agad. Busy naman si Miguel sa art exhibit. Di ko inakala na mas ikaw pa ang nag-aalala sa akin. Dahil nasugatan ka sa laban natin, dapat na ako maging responsible. Ang dami nito. Ibabalik ko ang sobra. Iba ka sa kanila. Pera lang habol nila. Di nila ako inaalala. Tikman mo. Ang sarap. Mabuti kung gusto ni Bunso Santos. Bakit ganyan mo pa ako tinatawag? Mula ngayon, tawagin mo kong Raf. Sige. Na pala, dati, may babaeng ayaw sa pera, pero siya, nagmamalinis. Tapos, bumagsak siya sa taas ng Santos Holdings, sa baba. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Wala ka pang pagsisisi. Rafael Santos. Hayop ka! Tumalong ka! Patay agad sa bagsak. Di ko maintindihan bakit siya nagpakamatay. Di ako dapat magpadalos-dalos. Gusto kong bumagsak ang Santos Holdings. Gusto kong ang magkakapatid na Santos ay magbayad ng dugo. Ang galing mo magluto. Mula ngayon, dito ka na lagi. Lagi na akong bibisita. Raf? Kahapon, nag-aaway pa. Ngayon, nasa bahay na. Kakaiba. Malakas ang ulan sa labas. Ngayong gabi, huwag ka na umuwi. Pinapaganda ko sa katulong ang kwartong ito para sa'yo. Tingnan mo. Yes ba? Pasensya na sa abala. Ang dilim at ulan. Bakit di tayo ngayong gabi? Pasensya na. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pero, sa huli, akin ka rin. Sige. Magpahinga ka na. Simulan na. Paglabas ng kwarto, kumanan ka. Daanin ang dalawang kwarto at nandun ang studio ni Miguel. Ayon sa balita ko, ang studio ni Miguel, bukod sa kanya, walang pwedeng pumasok, pati si Panganay Santos. Sino mang tumingin lang ay sasaktan. Mukha man sigit ng Santos ay puro lang sa pagpipinta at walang pakialam sa negosyo. Pero sa Santos Holdings, may malaking impluwensya siya. Baka nga, hawak niya ang kahinaan ni Panganay Santos.
Dahil mahalaga ang studio sa kanya, Baka nga nandun ang ebidensya. Saan ba ang problema? May nandito. Sa loob nito, ako at ang anak ko. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sorry po, Kinang Santos. Mali po ang kwarto. Mali ilang ang kwarto. Sa itsura mo, hindi mukhang napasok mo lang to. Sabihin mo, sinong nagpadala sa'yo kay Rafa para makapasok sa pamilyang Santos? Mali po kayo. Walang nagpadala sa akin. Pag di ka nagsasabi ng totoo, sirain ko ang magandang mukha mo. Mali po talaga kayo. Alam ko, sikat kayong pintor. Kaya naisip ko samantalahin ang pagtuloy dito para kunin ang 2 painting mo para ibenta. Totoo. Totoo po yan. Di ko sasabihin sa iba na gumawa ka ng mga kakaibang painting. Totoo. Pakiusap. Pakawalan mo ko. Pagkakawalan kita. Anong gusto mo? Pagbibigyan kita. Sakto. Kailangan ko ng model at gusto ko ng pinakawalang kasamang at pinakadalisay na ganda. Sige. Pumapayag na ako. Pangako mo sa akin. Huwag mong sabihin kay Rafa na pumunta ako sa studio. Tingnan natin. Bukas, alas 8 ng umaga. Sa studio tayo. Sige. Teka. Ano to sa likod ng tainga mo? Anong nasa likod ng tainga mo? Alisin mo ang maruming kamay mo. Lumayo ka sa kanya. Kuya, itigil mo ang mga masasamang balak mo. Wala akong pakialam sa ibang babae. Maria. Huwag mong galawin. Sama ka sa akin. Mukhang ang tatlong magkakapatid ay hindi ganun katatag ang samahan. Huwag ka nang makipag-usap kay kuya. Maliwanag. Pero sikit ng anak, parang wala siyang masamang balak. Masyado kang inosente. Kung tutuusin, si kuya ay mas masahol pa sa akin. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Kahit paano, salamat pa rin sa pagligtas sa akin. Magpahinga ka. Pag gumaling ka na, saka na tayo mag-isip. Rafael Santos, syempre, salamat sa'yo sa pagiging tanga mo na nakaligtas ako sa kuya mo. Kagabi, si Miguel, munti makita ang earphone mo. Sa susunod sa pamilyang Santos, mag-ingat ka. Baka mapahamak ka. Para makaganti kay Angel, kahit delikado sa pamilyang Santos, pupunta pa rin ako. May balita, magbiyahe ng 15 araw, si Antonio. Si Miguel noon, umurong sa biyahe. Sa art exhibit, kailangan niyang pumunta. Ito ang tamang pagkakataon para tapusin si Rafael. Pero, kailangan ko ng rason.
Bakit, Raf? Birthday party ko sa Miraculous. Pwede ka bang pumunta? Raf, gusto ko ring pumunta sa birthday party mo. Pero, nag-aalala ako. Ano inaalala mo? Sinong tanga ang mga ngahas sa teritoryo ng pamilyang Santos? Naapihin ka. Lalo na si Kit ng Santos. Ang trato niya sa akin noon, nakita mo na. Huwag mag-alala. Nandito ako, si Kuya Miguel, ay di makakalapit sa'yo. Paano si panganay? Pamilya at negosyo lang ang inaatupag ni Kuya. May lakad siya. Kaya wala siyang oras sa birthday party ko. Raf, huwag mag-alala. Sa birthday party mo, siguradong dadalo ako. Usapan na to! Usapan na to. Di na ako makapaghintay. Gusto kong sa birthday party, tuluyan ng tapusin si Rafael. Gawin mo lang yan. Akong bahala. Ay, Bunso Santos. Di ba birthday mo ngayon? Bakit ganyan ang mukha mo? Di ka naman ganyan. Mag-enjoy ka. Huwag mo kong istorbohin. Huli ba ako? Dumating ka rin. Raf, bakit wala si Kuya Miguel? Si Kuya, may biglang bisita na asikasuhin. Mamaya na siya. Mabuti nga yan. Para di ka may istorbo. Sabagay. Tara, inom tayo. Sino ba yung babae? Bakit iba ang trato ni Bunso Santos sa kanya? At tinatawag pa ang buong pangalan ni Rafa? Tingin ko, ang malandi yon ay di alam ang lugar niya. Mamaya, dapat turuan natin siya ng leksyon. Bunso, may bisita po. May nakatatanda. Sagutin ko lang. Sige. Saan galing ang matandang to? Ang kapal ng mukha niyang akitin si Bunso Santos. Mali ang akala mo. Kami ni Rafa ay simpleng magkaibigan lang. May sinabing magsalita ka. Ako? Ano bang ako? Nakita namin lahat yan. Kayong ni Bunso Santos ay naglalandi yan. Akala mo ba ang ganda-ganda mo? Isa ka lang laruan ni Rafa na basta-basta itatapon. Pag nawala na ng interes si Rafa, ikaw ay... Lumayas kayo! Raf, Palit tayo ng damit. alam kong kayong lahat ay mga biktima ni Rafael Santos. Kaya kung kayo pinatawag, ay para tulungan akong makarte. Paano kung malaman ni Bunso Santos? Sobrang mo siyang tingin kay Rafael. Ang yabang niya, hindi niya tanda kung sinong babae ang sinaktan niya. Paano kung gumanti siya? Sigurado ka bang ligtas kami at pamilya namin? Huwag mag-alala. Sisiguraduhin kong ligtas kayong lahat. Maganda na. Tulungan kita. Sige, salamat. Paano kung ngayong gabi, dito na lang? Pero, parang kulang sa thrill. Raf, gusto kong i-video ang first time natin para sa remembrance. Lagi kang nagbibigay ng sorpresa. Sumunod ka. Isa itong paborito. Para mag-video, sakto na sakto to. Kung mabuking tayo, ako na lang ang aako sa lahat ng epekto. Kung ganun,
Anong kailangan nating gawin? Si Rafael sa inyo. Nung gumawa siya ng masama, may naiwang ebidensya ba? Siya. May video camera siya at nagvi-video. Hayop na to. Halimaw talaga. Ayaw mo bang malaman ang birthday gift ko sa'yo? Kung ano yun? Ikaw, ang pinakamagandang regalo. Sinong walang modo? Pulis kami, anak namin si Rafael Santos. Officer, anong kailangan nyo? May nag-report sa'yo na pinilit mo ang ilang babae pakisama sa investigasyon. Sumama ka sa amin. Siyempre, wala akong tinatako masama, kaya wala akong kinatatakutan. Pero bago sumama sa inyo, pwede bang makausap ang girlfriend ko? Dibisan mo. Huwag mag-alala, di ako mapapahamak. Itago mo tong camera, huwag ibigay kahit kanino. Paano yung ibang video? Paano kung hanapin nila? Nasa computer, sa kwarto, ang password ay birthday. Paglabas ko, tapusin natin ang hindi natapos kanina. Rafael Santos, ito ang birthday gift ko sa'yo. Tara na, huwag kang magtulala. Rafael Santos, maghintay ka na mabulok sa kulungan. Sandali. May kailangan pa ba kayo, ma'am? Officer, ako ang nag-report kay Rafael Santos. Sa video camera na to, may ilang ebidensya. At may iba pang ebidensya. Alam ko kung nasaan. Dahil sa isinuspetsang pang-aabuso sa ilang babae, si Rafael Santos, bunso ng pamilya, ay opisyal ng inaresto. Mula sa pamilyang Santos, nakumpiska ang maraming video at audio na ebidensya. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang kaso. Pamilyang Santos, puno ng mga henyo. Cute ng Santos. Paano niyo ayusin ang issue ni Bunso Santos? May sariling isip na si Raf. Ang kasalanan niya, dapat siya rin humarap sa epekto. Imbes na isipin siya, pag-usapan na lang ang art exhibit. Tama si Maricel. Ang magkakapatid na Santos, isa't isa ng walang puso. Handa na ba ang regalo kay Raf? Tsaka ang private jet, kung di maaprubahan, mag-book ng ticket. Maliwanag ba? Anong problema? Boss, nak-meeting po kayo magtama. Kaya di nyo alam. Si Bunso, dahil sa isinuspetsang pang-aabuso, ay inaresto ng pulis. Ang balita ay kumalat na online. Rafael Santos. Huwag na may handa ang regalo. Mag-imbita agad ng press conference. Bilisan mo. Ibig sabihin ni Miguel, di na nila aalagaan si Rafael. Pero si Antonio, di pa rin malinaw. Pinakamahalaga kay Antonio ang reputasyon niya at ng pamilyang Santos. Di niya hahayaang may makasira sa reputasyon ng pamilyang Santos. Boss Santos, ano po masasabi niyo sa balita? Pwede po bang diretsuhin ang aming tanong? Oo nga, sagutin niyo po ang tanong. Kalma lang po ang lahat. Boss Santos, tungkol po sa kapatid niyo, sa kaso ng pang-aabuso sa mga babae, malinaw ang ebidensya at opisyal na inaresto at haharap sa kaso. Ano po, kayo at si Gift ng Santos, may masasabi ba kayo? Mahalaga ang isyu ito, kaya pakiusap, hintayin ang abiso ng pulisya. Boss Santos, kayo po asigit ng Santos. Sa mga ginawa ng kapatid, wala po ba kayong alam? Busy si kuya sa kumpanya at dahil sa art studio ko, lagi ako naglalakbay. Kaya, May kinalaman ba kayong muntago ng krimen? Sagutin nyo ng diretsyo. Sa'yo. Boss Santos, kayo at si Gift ng Santos, laging umiiwas sa talong. Kasi ba guilty kayo? Tingin mo, madadamay ba sila ni Rafael? Imposible. Kapag ang interes at reputasyon ng pamilya ay apektado, pipiliin lang nila na itakwil siya. Bago kami pumunta rito, napag-usapan na namin ni Miguel. Mula ngayon, opisyal nang itatakwil si Rafael sa pamilya at tatapusin ang ugnayan. Tama ako. Magang nawala ang magulang namin.
Kaya parang ama ko na. Ako, hindi ko na ituro ng tama kay Raf. Dito, kami ni Miguel, nagpapakatao sa pamilyang Santos, ay humihingi ng tawad sa mga biktima at sa publiko. Kahit tapos sa ugnayan, ang pamilyang Santos ay babayaran ang lahat ng biktima. Ang tapang nilang itakwi lang sarili. Sinapang ka na, Akin ng Santos ay napakaintindi. Paano nagkaroon ng Bunso Santos na ganyang kasamang kapatid? Oo nga. Ang press conference na yon ay malapit na matapos. Boss Santos, kayo at ang gitnang anak, may sasabihin pa ba kayo? Kami ni Kuya ay lubos na alam ang buong kwento nito. Sana ang ilang tao ay mag-ingat sa salita. Wala, Tigtas. Magpahinga muna. Maghintay muna bago kumilos. Di ko na matiis na makita ang dalawa pang Santos. Sa pagkamatay ni Angel na magbayad ng halaga. Tara, oras na para makita ang isa pang bida sa presscon. Tumalaw ka rin sa akin. Maria, mahalaga pa rin ako sa'yo. Diba? Kung hindi, bakit wala si na Kuya? Ikaw lang ang dumalaw. Raf, di ka nagdududa na ako ang nagbigay ng kamera? Hindi. Mahal mo ako. Imposibleng ikaw. Sina Kuya ang may gawa. Ayaw nila sa akin matagal na. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag mo kong sisihin. Sigit ng anak ang may gawa. Hindi si Kuya. Sigit ng anak, kinuha sa akin ng kamera at binigay sa pulis. Kasabot si Kuya at inanunsyo na itatakwil ka na. Sabi pa nila, wala na silang pakialam. Kit ng Kuya, wala kang puso. Huwag mo kong sisihin. Maria, tulungan mo ako. Pag natapos to, paglabas ko, makakasalan kita. Yaman ng pamilyang Santos. Hahatian natin. Anong gusto mong gawin ko? Alam mo ba kung anong gusto i-drawing ni Gitnang Kuya? Si Gitnang Kuya ay mukhang inosente. Pero ang kasamaan niya sa likod, walang katapat. Nakapanakit din siya. At gusto niyang i-drawing ang mga biktima. Yung mga drawing ngayon, ang pinakamagandang ebidensya. Hahanap ako ng ebidensya. Tama. Ipakulong siya. Iligtas ako. Hindi. Ipapakulong siya para magkasama kayo. Sorry po, Aling Zani. May naiwan po ako. Kukunin ko lang po. Miss De La Cruz, sumunod po kayo. Dahan-dahan po. Aling Zeni, sige, magtuloy na po kayo. Ako na po maghahanap. Sige po. Sige. Ginang ana. Di ko inakala na babalik ka pa. Wala ka talagang respeto sa pamilyang Santos. Sabihin mo, bakit mo pinahamak ang bunso? Ginang ana, sa pagbintang nyo, gusto niyo bang ipagigante yung bunso? Huwag kang magpalihis ng usapan. Isa ka ba sa mga biktima? O may kaugnayan ka sa isa sa kanila? Ang layunin mo ba ay gumanti sa bunso o sirain ang buong pamilyang Santos? Wala sa dalawa. Ang bagay ko, ikaw, Ginang ana. Ano? Kumpara sa pasaway na bunso, mas gusto ko ang Ginang ana, ang ganitong tipo. Ang kinis at ang gino. Ibig sabihin, gusto mo ako? Oh. Ngayon, ang bunso ay nakakulong na. Walang makakaabala sa atin. Gitnang anak, kailangan mo pa ng modelo? Siyempre. Sumunod ka? Di ba sa studio tayo?
Sama ka nang. Maria, ang pakay mo ba'y talaga akong? Upo ka, tandaan mo. Gusto ko ng pinakanakila at pinakadalisay na ganda. Tito ba? Bakit? Kung di mo to magawa, paano mo nasabing gusto mo ako? Alam ko na, kinang anak. Alami. Tuloy! Tuloy! Ang ganda ng mood mo, gitna ka na. Ayos ka lang? Ayos lang. Salamat po. Nakakakilig naman ang pagligtas. Jinong Lim, kilala mo si Miss De La Cruz? Hindi ko pa nakikita si Miss De La Cruz. Naisip ko lang sa ganitong oras, gitnang anak, dapat mag-ingat ka sa kilos mo. Pamilyang Santos to. Bakit ako mag-iingat? Anak, mag-usap muna kayo. Mauna na ako. Hawak kita, di mo naramdaman. Masama pakiramdam ko, kaya di ko napansin. May problema? Gitnang anak, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Matagal kitang hinawakan, pero walang marka. Alam ko na kung sino ka. Isang taon ang nakalipas. Sa baba ng Santos Holdings, may batang babae na nahulog at namatay. Naglakas loob ang ina niya na kalabanin ng pamilyang Santos. Kaya, namatay siya sa daang iyon. May kapansanan din siya. At ang nawala sa kanya ay kaliwang praso rin. Gitnang Santos, di ko maintindihan ang sinasabi mo. Mali ang tao na tinutukoy mo. Gitnang anak, tungkol sa art exhibit, mas mabuting tapusin agad ito. Panganay Lim, may mas mahalaga akong gagawin na yon, kaya di na tayo mag-uusap. Pero, Alinsani! Senyor Lim, dito po. Sandali. Umalis na ang iba. Ikaw naman ang pag-usapan natin. Sa totoo lang, kahit ikaw si Maricel de la Cruz, wala akong pakialam. Pero, naisip ko ang isang bagay. Alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa mundo? Ano? Ang pinakamaganda sa mundo ay may kapansanan. Huwag mag-alala. Gagawin kitang pinakamagandang obra. Gitnang anak! Napakalaking sunog! Tawagin mo ang bumbero! Bakit mo ako tinatawag? Studio mo ang nasusunog! Ano? Dahil may problema kayo, mauna na ako. Kahit sino ka pa, kahit anong lihim mo pa, sa huli, aking ka lang. Panggulo, nasunog ang studio ni Gitnang Anak. Naapula na po. Tinataya na ang pinsala. Paano ibang kwarto? Agad na napigilan ang apoy. Wala pong apektadong ibang kwarto. Nasa bahay si Miguel. Paano nasunog ang studio?
Si Kitnang anak, nasa basement po noon. Kumukuhi kay Miss De La Cruz. Siya na naman. Kahadating niyang ni Miss De La Cruz, sunog na ang villa. Alamin ang background ni Maria de la Cruz. Alamin ulit. Alamin ng mabuti. Wala pa kabata. Opo, panggulo. Kahit ano pa ang tunay mong pagkatao, kung ang pakay mo ay gumanti sa gitnang at bunso, ayos lang sa akin. Pero pag ginalaw mo ang pamilyang Santos, Kamatayan mo na. Prosthesis ni Miss De La Cruz may konting problema. Kailangang isling ang braso. Mga 1 linggo bago matanggal. sige, salamat, Doc. Kanina sa villa, napakalaking panganib. May mas mahalaga akong aasikasuhin na yan. Kaya di na tayo mag-uusap. Sinunog ang studio ni Miguel. Huwag nang makiskandalo ulit. Kung di ko sinunog ang studio, mas malalasan ang nangyari. Pero nagawa mo. Alam ko na kaya mo yan. Maricel, nangako ako ang gagawin ang lahat para ipaghiganti ka. Di ako bibigo. Anong bala mo ngayon? Interesado si Miguel sa akin na yon. Gagawin ko ay gamitin ang interes na to para makuha ang mas maraming ebidensya. Kuya, bakit mo ako biglang pinatawag sa kumpanya? Ang babae si Maria, di siya basta-basta. Mag-ingat ka. Bakit ka tumatawa? Tama si Bunso. Kuya, intindihin mo na lang sarili mo. Huwag kang makialam. Miguel! Ang babaeng yon, anong gayuma ang pinainom sa'yo? Hanggang ngayon ba'y nawawala na ang bait mo? May gagawin pa ako. Mauna na ako. Boss, sinusurvey ko na po ang profile ni Maria. Wala pong problema. Gusto niyo po bang tingnan? Iwan mo na yan. Humanap ka ng tao para bantayan si Maria. Kung may kakaibang kilo siya, i-report mo agad sa akin. Hello? Bakit bigla mo naisip mong tawagan ako? Kitnang Santos. Bigla ano nangyari noon? Di mo natapos ang painting mo. Hindi ba? Gusto mong ituloy ang painting na yon? Ayaw mo bang ituloy ang painting na yon? Siyempre. Pero, kapalit nito, Miss De La Cruz. Anong gusto mo? Bukas, 10:00 ng umaga, sa Dan ng Pangarap. Basta sigit ng Santos, sasamahan ako maglakad doon. Kahit anong kondisyon mo, papayag ako. Walang problema. Tumawag ka na ba kay Miguel? Siguradong pupunta siya. Mukhang mabait si Miguel, pero baliw siya. Para sa sining, handa siyang ibuwis lahat. Ang pinakamaganda sa mundo ay may kapintasan. Dahil sabi niya na ang may kapintasan, ang pinakamaganda, susundin ko ang gusto niya. Miss De La Cruz. Kitnang anak, nandito ka na. Ano nangyari sa braso mo? Anong nangyari sa braso mo? Pag-alis ko sa pamilyang Santos, sobrang sakit ng kaliwang braso ko. Pagkakapatingin sa ospital, sabi ng doktor, magpahinga raw ako ng ganito ng ilang araw. Sorry kasalanan ko. Masyado ako napasobra. Nung araw na yon, sa pamilyang Santos, hindi ka ba natakot? Mayaman ang kitnang anak at mahilig sa sining. May kakaibang hilig ka man, normal lang yan. Anong makakatakot doon? Dahil sinabi mo na hindi ka si Maricel, kwentuhan kita ang kwento niya. Gusto ko marinig. Dati, sa Santos Holdings, ang babaeng nahulog si Angel. Inakit niya si Rafa. Nang malaman, takot siyang mabuko, kaya tumalon siya. Kayo talaga, pamilyang Santos. Walang pakialam sa buhay. Tapos na yun, sinisiraan ang anak ko. Ang nanay niyang si Maricel, di mahal ang anak niya. Tapos, gusto kaming extort. Pero,
patay na rin siya. Baliktad ang kwento. Pinabago ang totoo. Para itago ang kasalanan. Gumagawa ng paraan ang pamilyang Santos. Tuwing naalala ko to, di ko mapigilan ang sarili ko. Gusto mo kong itulak? May insekto sa balikat mo. Ngayong narinig mo na ang kwento ni Maricel, anong masasabi mo? Yung painting ni Angel, hindi pa yun ang unang beses ng Gitnang Santos, di ba? Ang totoo, tuwing pinapahirapan ni Raph ang mga babae, nandoon ako. Para lang, italang pinakamasaklap nilang sandali. Nakakatuwa yan. Talaga ba? Sinangana, pwede ako maging private model mo? Pwede rin akong maging paborito mong bulok na ganda. Tingin ng Gitnang anak, ang bulok ang pinakamaganda. Pero di alam ng Gitnang anak kung anong klaseng bulok ang pinakamaganda. Pagputol ni Van Gogh ng tainga, ang self-portrait niya ay naging obra. Si Frida Kahlo, laging ginuguhit ang sarili na may sugat, kaya naging klasiko. Ang Diyosa ng Tagumpay at Venus de Milo ay mula sa sinaunang Greece, ang pinaka-perpektong iskultura. Wala bang naisip ang Gitnang anak tungkol sa sarili niya? Sabi ng lahat, ang Gitnang anak sa magkakapatid na Santos ang pinakagwapo. Di ba ang Gitnang anak ay gusto maging pinaka-perpektong obra? Gitnang anak, may ibabawas? May madadagdag. Miguel Santos, ikaw ang pumili nito. Huwag mo kong sisihin. Pero, di pa oras para mamatay ka. Dito sa daan ng pangarap, may nahulog! Tulong! May nadisgrasya! Panganay Santos, si Gitnang anak. Di pa sapat na ikulong mo si Raph. Ngayon pa ang binti ni Miguel ay pinapilay mo. Wala akong pake kung anong pake mo. Lumayas ka sa pamilyang Santos. Kundi... Kuya, ako ang nadapa. Bakit mo siya sinisisi? Gitnang anak, o dahil sa akin, mag-away kayo ni Kuya. Huwag mag-alala. Nandito ako. Kuya, pagpasok mo, nanakit ka na. Dahil magkapatid tayo, palalampasin ko na to. Pero dito, di ka welcome. Labas ka na. Miguel, akala ko iba ka sa bunso. Mali pala ako. Kung may problema, huwag mo na akong hanapin. Walang napapapunta sa'yo. Gitnang anak, sorry. Di ko sana dinala sa daan ng pangarap. Di ko sana pinabali ang binti mo. Kasalanan ko to. Kusa kong ginawa to. Di mo kasalanan. Pero, hirap kang gumalaw ngayon. Paano na ang art exhibit? Ikaw na bahala. Puntahan mo ang mga painting sa studio. At kunin mo. Susunod, tatapusin ko ang pinakamagandang obra ko. Okay, pupunta na ako. Ang art exhibit na to ay siguradong magiging maganda. Dahil sa art exhibit na to, bubuksan ko ang maskara mo. Sisirain ko ang pangalan mo at magbabayad ka. Boss, art exhibit ni Gitnang anak. Pupunta pa po ba kayo? May iba pa bang schedule sa araw na yon? Wala ko. Pupunta. Hindi kami magkasundo ni Miguel. Di pwedeng pagtawanan tayo. Kamakailan, ang Santos Holdings ay pabago-bago ang stock. Di na pwedeng may gulo pa. Sige po, ayusin ko na po. Teka. Boss, may utos pa po ba kayo? Kay Maria de la Cruz, itigil ang pagmamanman.
Ano? Sigit ng anak at ang babaeng yun ay laging magkasama. Kung malaman ang pagmamanman, dadagdagan lang ang agwat namin ni Miguel. Opo. Parang may malaking mangyayari. Miguel Santos, ang payapa mong buhay ay malapit ng matapos. Sino? Ako. Akala ko taga Santos. Si Antonio, para iwasan ang gulo kay Miguel, inalis na niyang surveillance sa'yo. Isa pa, gulo ang pamilyang Santos. Wala silang oras. Handa na lahat. Susunod, sunduin na natin ang bida. Welcome po kayong lahat sa art exhibit ko, sa mga painting ko. Kung may suggestions kayo, sabihin nyo lang. Huwag magkatubili. Sobra naman, Gitnang Santos. Wala kaming karapatang humusga sa isang dakilang artistang tulad nyo. At tagal ko nang naririnig na magaling kayo sa sining. Kaya nandito ako ngayon para matuto. Magkasama kayo. At matuto ay isang malaking biyaya na. Ang babae nito, parang nakita ko sa tabi ni Rafa. Nakaraan na yon. Huwag yun ang banggitin. Wala ngayon, tauhan na ako ni Gitnang Santos. Sige na, huli na. Ang exhibit ay magsisimula na. Exhibit, mag-umpisa na. Kahit nakatakip pa ang pula, hula ko ang likhang sining ay napakaganda. Siyempre, gawa yan ni Gitnang Santos. Kanyang mga obra, kapag na-auction, kahit alin dito benta ng 1 milyon. Mukhang lahat ay gustong-gusto, mga obra mo. Mga tao napapanggap lang. Ano alam nila sa sining? Pero iba ka. Salamat sa papuri, kinana. Pagkatapos ng exhibit, gagawa ako ng obra para sa'yo. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Gusto ko ang pinakadalisay at pinakabulok na ganda. Siga! Ngayong nandito na si Panganay Santos, inaanusyo ko na simula na ang exhibit. Susunod, sana'y ma-appreciate nyo ang binagirapan ni Gitnang Santos na napakagandang obra. Naalala ko na. Sa Santos Holdings, yung babaeng tumalon, si Angel de la Cruz. Huwag po kayong maghinala. Mali ang painting na to. Hindi to kay Gitnang Santos. Tapos ng exhibit, umalis po ng maayos. Ang kaba niya, yung ibang painting. Siguradong may mali. Tingnan nyo! Parehong painting! Parehong painting! May mali kay Gitnang Santos. Kung di siya nandoon, paano niya gagawin ganito katotoo? Nang sakta ni Bunso Santos ang mga babaeng yun, nandoon din ba si Gitnang Santos? Gitnang Santos, anong nangyayari dito? Kalma lang po. Mga painting na to, maling akala lang po to. Tama.
Sigurado may nanira kay Gitnang Santos. Huwag po kayong magpaloko. Sa totoo lang, tuwing si Rafael Santos ay sinasaktan ng mga babaeng yun, nasa tabi ko siya. Para lang, itala sila sa pinakamasaklap nilang sandali. Ang hirap basahin ng tao. Di ko akalain na ang mahilig sa sining at estudyanteng Gitnang anak ay isa palang demonyo. Madaling iguhit ang mukha, pero di ang puso. Mga painting na to, pati ang recording. Ikaw ba ang may gawa nito? Gitnang anak, wala ko alam sa lahat ng to. Mali ang akala mo sa akin. Nasasaktan mo ako. Di ko inakala na ang mga taktika mo ay ganito kababa. Gusto mo sirain ang pangalan ni Miguel. Kau, kahit maniwala ka o hindi, Panganay Santos, ang bagay na to hindi ko talaga ginawa. Gusto ko lang ang pera ng mga Santos. Ang sirain ng pamilya nila. Anong mapapala ko? Isa lang siyang walang utak na pera-pera. Paano niya sasaktan si Gitnang Santos? Malinaw ang ebidensya. Malinaw na nabuko ang pagkukunwari niya para makita ang tunay niyang kulay. Panganay Santos, Boss Santos! Ang dalawang kapatid mo ay inabi ang isang babae bilang pinuno ng mga Santos at kuya nila, wala ka bang alam dito? Ako. Panghulo, may naglabas ng balita tungkol sa art exhibit online. Nag-viral na po. Tungkol sa mga kapatid ko, wala akong alam. Chris. Ho, tumawag ng pulis. Dalhin si Miguel sa presinto para harapin ang kaso. Apo. Sa lahat sa nangyaring ito sa mga Santos, bilang kuya, sobrang nasaktan ako. Dito, ipapahayag ko ang paninindigan ko. Hindi ako papabor sa kahit na sinong kapatid ko. Kahit sino pa, dapat harapin ang patas na paglilitis. Pinakapatas na hatol! Siya talaga ang batang Boss Santos. Walang kinikilingan at matuwid. Naniniwala ako kay Boss Santos. Busy siya sa kumpanya. Imposibleng kasabuat ang mga kapatid sa mga kasamaan na yon. Antonio, magkasama tayo sa isang bahay. Paano ka magiging inosente? Tumahimik ka! Wala akong ganyang walang hiyak at masamang kapatid! Antonio Santos, ang galing mong ipahamak ang sarili mong kapatid. Pasensya na po ang art exhibit po ngayon ay. Tapos na. Pwede na po kayong umuwi. Pakiusap po. Huwag po makalat ng balita online. Boss Santos, Panganay Santos, nagpahamak pa ng sariling kapatid, hindi po kami magkakalat ng balita. Umuwi na, Tay! Umuwi na! Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Miss De La Cruz, pinahuli mo na ang dalawa kong kapatid. Akala mo ba talaga wala akong pakialam? Panganay Santos, nang ipatawa mo ang pulis para hulihin ang kapatid mo, bakit di ko nakita na may pakialam ka man lang? Pasensya na. Sorry, Panganay Santos. Kailangan ko si Miss De La Cruz. May gagawin kami. Ang galing mo talaga. Pati si Senyor Lim, pinagtatanggol ka na. Ang diskarte ni Miss De La Cruz ay hindi biro. Eddie, tingnan natin. Malalaman mo rin na ang diskarte ko ay hindi lang yan. I post agad online na naghahanap ng mga biktima ng magkakapatid na Santos na sinaktan nila. Kung may ebidensya, may malaking pabuya. Tandaan, siguraduhin ang kaligtasan ng saksi. Saan tayo ngayon? Kay Rafael Santos. Sigurado akong ito na ang huling beses na makikita ko siya. Kung gusto mong lumabas, kailangan mong ibigay ang isang bagay. Anong gusto mo? Kamakailan si Miguel nag-away kay Antonio at itinulak sa hagdan kaya napilay siya. Tapos, gusto niyang iguhit ang mukha ng mga biktima ay nalantan kaya nahuli siya.
Ang galing mo pala. Sa ilang hakbang, pinag-away mo na ang dalawang magkapatid. Sabihin mo, anong gusto mo? Basta't kaya ko. Kung ganun, Rafa, pwede bang ang shares mo ay ibigay mo sa akin? Si Panganay Santos ang pinuno ng pamilyang Santos. Kapag may shares ako, siya ka lang ako makikipag-usap sa kanya. Kapag binigay mo, Raf, ang shares mo sa akin, kaya kitang iligtas kahit anong mangyari. Hindi mo ba gusto na makalaya? Maria, tiwala ako sa'yo. Sa'yo na ang shares. Sana lang iligtas mo ko agad. Ililigtas ka? Pag-uusapin ko kayo, mga magkapatid. Ang shares ni Rafael nakuha ko na. Paano sa'yo? May ilang biktima na ang kumontak sa akin at nagbigay ng ebidensya laban kay Miguel. May tawa kong nagbabantay sa kanila. Ibigay natin ang ebidensya sa pulis. Sa laki na nangyari, di ako naniniwalang si Antonio ay walang gagawin. Miss De La Cruz, study check. Ang prosthetic mo ay walang problema. Mula ngayon, wala nang sakit na babalik. Salamat, Doc. Mabuti yan, Maricel. Di mo na kailangan tiisin ang sakit sa prosthetic. Ginong Lim, si Miguel Santos, gitnang anak, ay sangkot sa pag-abuso sa maraming babae. Napatunayan na ito, malamang mapapatay siya. Ang kaso ni Miguel ay tapos na. Kaya ang natira ay isa na lang, si Antonio Santos. Sa tatlong magkakapatid, siya ang pinakamahirap. Maricel, mag-ingat ka. Hello? Sino po? Mrs. De La Cruz. Hello po? Police po ako ng Amihan City Police. Si Miguel Santos. Dahil sa biglaang atake sa puso, ay pumanaw na. Bago siya mamatay, may iniwan siyang gamit sa inyo. Sana po makuha niyo ito. Ano? Patay na si Miguel Santos? Sige, naiintindihan ko. Anong binabalak ni Miguel? Bakit pagkamatay niya may iniwan pa sa akin? Mrs. De La Cruz, ito po ang iniwan ni Miguel Santos sa inyo. Kailangan niyo po itong buksan para makumpirma. Sige, bubuksan ko na. Maria, hindi. Tawagin na kitang Maricel. Maricel, salamat sa pagtulong mong mahanap ang pinaka-perpektong obra na siyang may kapintasan kong sarili. Ngayon, wala na akong pagsisisi. Bilang pasasalamat, may inihanda akong espesyal na regalo. Kung tama ako, nakuha mo na ang shares ng bunso. Kasama ng sakin, mayroon ka ng 40% shares sa Santos Holdings. Ang sa panganay ay 45%. Inaasahan ko, ang araw na matalo mo siya. Di ko inakalang si Miguel, ibibigay lang sa'yo ang shares. Baliw talaga siya. Officer, pakiusap. Huwag muna sabihin kay Antonio Santos na nakuha ko na ang shares. Malapit ko nang mahanap ang ebidensya ng krimen niya. Para sa mga krimen niya, magbabayad siya ng tama. Panggulo, gitnang anak kanina sa kulungan. Namatay sa atake sa puso. Bago mamatay, nag-iwan lang ng sulat kay Miss De La Cruz. Di ko inakala na tulad ng bunso ang gitna. Naloko rin ang babaeng yun. Ipagawa kay Grace ang burol niya. At saka tapusin si Maria. Huwag nang magulo ang pamilyang Santos. Pero sabihin mo, ayoko sa taong mahiya-hiya. Si Sekretarya Ramos, nawalang signal kanina. Lahat sa kumpanya, di siya makontak. Ano? Masama to. Sa opisina, bilis! Panggulo. Hindi ko inasahan na nasa tabi ko ang traitor. Pinakaayaw ko sa mga traitor! Iligpit niyo siya! Ayoko makita siya ulit. Opo, Pangulo. Pangulo, pakinggan niyo ko. Mali ang akala niyo. Tumahimik ka. Tara!
Gusto mo bang mabuhay? Bakit mo ko naligtas? Inimbestigahan kita. Naging biktima ka rin ng abuso ni Bunso Santos. Pero para sa danggal at pamilya, pinili mong magtiis. Ikaw, pareho tayo. Ako rin. Hindi mo ba gustong makita ang mga taong yun na pagbayaran ng mga kasalanan nila? Ano kailangan ko? Wala akong kailangan. Sabihin mo lang sa akin ang ebidensya laban kay Antonio Santos. Sapat na yan. Sige, payag ako. Magandang kasunduan. Magandang kasunduan. Unang yugo. Pangalawang yugo. Pangatlong yugo. Isa pang yugo. Yugo ng pamilya. Wala na ang Gitnang Santos. Nakulong naman ang bunso. Ang pamilyang Santos, baka tuluyan na silang bumagsak. Andiyan pa si Panganay Santos. Basta walang mangyaring masama sa galing ni Panganay Santos, tiyak na malalagpasan nila to. Simula na ang burol, makikiraan po kayo sa pagpupugay. Sa ganitong mahalagang okasyon, paano ako mawawala? Ang pagkawala ng kapatid ay walang epekto kay Panganay Santos. Si Panganay Santos ay ganun pa rin ang dating. Di ba kita hinahanap? Kusa ka nang lumapit. Ano to? Pati si Panganay Lim naging uto-uto mo na. Miss De La Cruz, galing mo Panganay Santos, mag-ingat ka sa salita mo. Lahat ng ito ay kusa kong ginawa. Sina Raf at Miguel, ganyan din ang sinado nun. Senyor Lim, tingnan mo ang sitwasyon. Huwag kang malinlang at magamit babaeng to. Kahit anong gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Sige. Kung sakaling si Senyor Lim ay magsisi, huwag na kayong pumunta sa pamilyang Santos para humingi ng tulong. Huwag mag-alala. Hindi yan mangyayari. Miss De La Cruz, di ka welcome dito. Umalis ka. Kundi, lagot ka sa akin. Salamat kay Gitnang anak sa regalo niya bago mamatay. Love letter lang yan. Bakit? Magmamayabang ka ba na niloko mo si Miguel at nasa isip ka niya hanggang huli? Kung sasabihin ko sa'yo na nandito ako ngayon, bilang pangalawang may-ari ng Santos Holdings. At nandito ako. Ganyan pa rin ba ang trato mo sa akin? Imposible. Imposible yan. Sina Miguel at Raf, paano nila ipapasa ang share sa'yo? Imposible. Imposible yan. Akala mo ba tanga akong ibigay ang orihinal na deed sa'yo? Kung gusto ni Panganay Santos ang pagpunit ng kopya, marami pa rito. Sina Miguel at Raf ay nagbigay sa akin ng 20% na shares. Pag pinagsama, 40% lahat. Kumpara sa 45% ni Panganay Santos, konti na lang ang kulang. Kahit pa Miss De La Cruz, gamit ang maruming paraan, makuha ang shares, ano naman na yon? Huwag mong kalimutan na ang mga nandito ay mga shareholder ng Santos Holdings at sila ay mga tauhan ko. Ang pinaghirapan ko mga taon sa kumpanya, paano mo bilang isang babae aatakehin? Isa pa, ang shares mo ay mas maliit sa akin. Mukhang si Panganay Santos ay talagang di alam na sabay kayong tatayo at babagsak. Sa pamilyang Santos, sa malaking iskandalo, akala mo ba sa pagtalikod lang ay mapapanatag na sila? Kayo! Anong ginawa mo sa kanila? Pinakita ko lang sa mga shareholder ang mga pros at cons. Tsaka, nag-report na ako sa pulis. Pulis? Miss De La Cruz, kailangan ng ebidensya sa pulis. Mukhang wala ka nito sa kamay mo. Tsaka, kahit makulong ako, tiyak na mabilis akong palalayain. Pagdating ng araw, ikaw. Ayos lang. Tutulungan ko siyang kumuha ng ebidensya. Kumuha ka ng ebidensya sa kumpanya. Ako na ang bahala sa iba. Sige. Teka! Anong gagawin mo sa kumpanya? Panganay Santos, kumama ka. Mas isipin mo na lang sa presinto mamaya. Paano ipapaliwanag ang mga kasalanan mo? Sa Santos Holdings, mga tao ko nang nandun. Di ka makakapasok doon.
Depende kung makakakuha sila ng mensahe mo. Anong ibig sabihin? Panganay Santos, huwag nang mag-abala. Lahat ng signal dito ay nakablock. Ang cellphone mo ay parang basura na lang ngayon. Isa lang siyang walang kwentang babae. Bakit mo siya tinutulungan? Pinatay ng pamilyang Santos ang magulang ko at pati ako ay muntik na ring mapahamak. Buti niligtas ako ni Maricel. Kahit para ipagiganti ang pamilyang Lim o para tulungan si Maricel, hindi kita palalampasin ngayon. Antonio Santos, ikaw at ang pamilyang Santos ay dapat magbayad sa mga kasalanan nyo. Antonio Santos, wala kang signal ngayon. Sa tingin mo ba ang mga taga Santos Holdings ay haharang sa akin? Gawin mo na ang gusto mo. Ako na ang bahala rito. Sige. Huwag kang umalis! Teka! Sa mga ebidensyang to, si Antonio Santos, tiyak na makukulong habang buhay. Senyor Lim, di pa po siya nahanap. Alam ko na. Hello, Maricel. Tumakas si Antonio Santos. Di ko pa siya nahuhuli. Mag-ingat ka. Okay, mag-ingat ako. Nagkita na naman tayo. Di mo inasahan, no? Na makakatakas ako sa hawak ni Enrique Lim para puntahan ka. Anong itatawag ko sa'yo ngayon? Maria de la Cruz o Maricel de la Cruz? Sabi ko na nga ba, nung unang beses kitang makita, parang familiar ka na. Hindi ka si Maria de la Cruz. Ikaw ang ina ni Angel, si Maricel de la Cruz. Kaya mo nagpalit ng pangalan at pumunta sa pamilyang Santos ay para lang ipagiganti ang anak mo. Di pa huli ang pag-alam mo. Di ko lang inasahan na ang sikat na panganay Santos ay ganito lang pala na matatalo sa kamay ko. Di ko rin inasahan na ang babaeng may bali sa braso nun ay balang araw ay nandito at kausap ako ng harap-harapan. Ano kung alam mo na ang pagkatao ko? Si Antonio Santos. At ang pamilyang Santos ay mawawala na. Ibalik mo ang libro at ako, bibigyan kita ng higit pa na share sa Santos Holdings. Ayos ba? Ibabalik ko ang libro. Ibabalik mo ba si Angel? Huwag kang makapalang mukha! Kalahating share sa Santos Holdings, halos 1 trilyong asset. Mas mahalaga pa ba kaysa sa anak mong si Ann? Antonio Santos, hindi mo malalaman na sa mundong ito may mas mahalaga kaysa sa pera. Sa mga kasalanan mo, magbabayad ka rin. Tigil! Tingnan mo, ano to? Iwan mo ang libro, kundi ang litrato ng anak mo ay lalabas sa mga media. Lahat makikita ang walang hiyat, maruming muka ng anak mo. Ikaw ang marumi, hindi ang anak ko! Antonio Santos, gusto ko sana na huwag kami pahiya. Pero ang kapal ng mukha mo, huwag mo kong sisihin kung di kita pagbigyan. Ano? Anong magagawa mo? Sasabihin ko ang isang sikreto. Alam mo ba ang art studio ni Miguel? Bakit kahit ikaw ay di makapasok? Walang hiya ka! Anong gusto mo sabihin? Hininda rin man ang kapatid mo. Ang painting na to, tinago ko palagi. Sa tingin mo, kung ilalabas ko ang painting na to, ang headline ng balita bukas, ano kaya ang magiging hitsura? Ang tatlong Santos, may siraulo,
May baliw? At isa pa. Nakakatuwa. Walang hiya ka! Nasaan ang painting? Ibigay mo yan! Sa tingin mo, nasaan ang painting? Dito ba? O dito kaya? O nandun? Antonio Santos, malinaw ang isip ko. Ibibigay ko ang mga to sa mga pulis. Huwag mong isipin na gagamitin mo to sa akin. Magkamatayan na lang tayo. Dahil matigas ang ulo mo, huwag mo kong sisihin sa pagiging malupit ko. Ikaw ang unang sumubok. Isa ka lang babae. Paano mo ko lalabanan? Hinding-hindi ako matatalo. Pag binalik ko ang kontrol sa Santos Holdings, gagawin kitang nangangailangan ng kamatayan. Bakit ka tumatawa? Panganay Santos, minamaliit mo ang mga babae. Naisip mo ba na balang araw, matatalo ka sa kamay ko? Posible. Hindi ako matatalo. Kahit may pamilyang Lim ka, kahit mayroong ka kontrol sa Santos Holdings at stocks, ano naman, hindi mo ko kaya! Sabi ng iba, kayo magkakapatid, magkaiba ang ugali. Pero sa tingin ko, magkamuka kayo. Pare-parehong mayabang at minamaliit ang mga babae. Ikaw! Paano mo nalaman na may sugat ako rito? Ako ang nagsabi sa kanya. Hindi ka patay? Kung patay ako, paano kita paghihigantihan? Sa opisina ni Antonio Santos, mayroong vault. Password nito ang petsa ng IPO ng Santos Holdings. May libro dun na natatala ng mga ebidensya ng mga krimen ng Santos Holdings, kasama na ang paggamit niya noon ng pera para pagbintangan ang pamilya ng biktima at pagbintang sa kanila at ebidensya ng pananakot. Sa mga ebidensya kay Antonio at pati na pagtatakip niya sa kasalanan ni Miguel at Rafael, kahit 10 buhay pa siya, di sapat yun. Si Antonio, ano pa ang kahinaan niya? Ibang kahinaan. Dati, bago hawakan ang Santos Holdings, para sa investment, marami siyang nainom, kaya may sakit sa tiyan. At, nang maghiganti ang kalaban niya, sinaksak siya. Tito, tapos na ang lahat. Pag binigay ko ang ebidensya sa pulis, makakasama mo na si Miguel. Hangga. Matagal ko nang inihanda ang paraan ko. Inasahan ko na mangyayari to. Kaya nahanda na ako ng fall guy. Kahit makulong ako, di magtatagal. Maricel, paglabas ko, di kita palalampasin. Akala mo makakalabas ka pa? Anong ibig mong sabihin? Lumabas na kayo! Antonio Santos, naalala mo ba sila? Sila ay mga biktima ng pamilyang Santos na biktima ng pang-api. Dahil sa paghiganti sa iyo noon, napinsala ang baba mo at pinahirapan ng mga babae. Nang saktan ni Rafael ang iba, kasabwat ka rin. Dati, kahit may ebidensya kami, pero dahil malakas ang pamilyang Santos, para sa aming kaligtasan at pamilya, nagtiis na lang kami. Pero ngayon, ibubunyag namin ang mga krimen mo. Huwag kayong magmalinis. Mga maruruming babae, anong ipagmamalaki nyo? Anong gagawin nyo? Ano ba? Hindi kami marumi! Ikaw ang marumi! Huli na ang lahat. May bayad ang mga ginagawa mo. Ang dapat lang mamatay ay ikaw. May kama ang lahat. Antonio Santos, makakasama mo na ang 2 mong kapatid. Pinaghirapan kong patakbuhin ang pamilyang Santos. Ngayon,
nasira lang sa kamay ng isang babae. Di ako makapaniwala. Ano ngayon kung ayaw mo? Ako ang nanalo. Ang minaliit mo, ang siyang sumira sa'yo. Officer, nandito po ang ebidensya ng Santos Holdings sa mga krimen nila nitong mga taon. Sa inyo na po ito. Sige, Miss De La Cruz. Sa susunod na investigasyon, baka kailangan pa namin ng tulong nyo. Tutulong po ako. Harap! Ang lahat ng ito ay tapos na. Namatay si Miguel sa atake sa puso. Si Rafael at Antonio ay hinatulan din ng kamatayan. Nagtagumpay na si Mama na ipaghiganti ka. Pero, hindi ka na makakabalik, Angel. Miss na miss ka ni Mama. Gusto ko pang makita ka. Mama. Ikaw ba yan? Ako to, Mama. Miss na miss din kita. Sa mga nakaraang taon, napakahirap ka. Pero ayoko mababad ka sa nakaraan. At galit, Mama, ang buhay mo. Hindi dapat tumigil sa edad kong 18. Kailangan mo mapatuloy. Sige. Magpapakatatag si Mama. Pang-ako ni Mama. Mama, kung may susunod na buhay, gusto kong maging anak mo ulit. Pwede ba? Sige. Hihintayin ka ni Mama. Angel. Maricel, ayos ka lang ba? Ayos lang, Tara.